Hello Idol Mark, ito na po ang part 4 ng aking secret files. Makalipas ang 2 buwan, nanganak na si Mrs. Masayang masaya sa kanilang bahay dahil sa unang apo, ako naman ay masaya rin dahil makaka-score na akong muli sa aking asawa. Ngunit mali ako. Normal ang panganganak ng aking asawa. Alam kong masakit ito at inintindi ko na lamang ang sitwasyon. Dahil dito, pinapayagan pa rin ng aking asawa ang kapatid niya para ako ay makaraos. Ngunit no penetration pa rin sapagkat di kaya ng pagkakataon. Naisipan ko na nga minsan na ay motel si Kat mapasok ko lang ulit ang sariwa niyang hiyas. Dala ng nadagdag ang gastos ay napagdesisyonan naming mag-asawa na ako'y mag-abroad na muna. Swerte namang. Napasok ako agad sa Singapore bilang junior architect. Bago ako umalis ng Pinas ay nakatalik ko din ang aking misis. Mainit ang aming muling pagtatalik. Ngunit, di makakaila na medyo lumuwag na ang pagkababae niya dahil sa panganganak. Namiss ko ang pagtatalik naming mag-asawa. Muli niyang ginawa ang mga ginagawa niya sa akin nung kami magkasintahan pa lamang. Kapag lalabasan ako, ay sinisimot niya lahat ng aking tamod at nilulunok. Halos araw-araw kaming nagtalik ng huling linggong nalalabi ko sa Pinas. Ngunit isang araw sa gitna ng aming pagniniig, ate, bulong sabay mahinang katok ni Kat sa pinto ng kwarto namin. Hinaigat ko ang ari ko sa pagkababae ni Mrs. at binuksan ang pinto. Pumasok si Kat at naupo sa gilid ng aming kama. O sis, bakit? Gabi na di ka patulog, ani Mrs. Ate, ilang araw na lang aalis na si kuya, sagot ni Kat. Parang naawa si Angel sa kapatid dahil mula noong siya pwede nang makipagtalik sa akin after manganak ay parang nawala na ng role si Hipag sa sex life namin. Ako naman, humihimas sa aking pagkalalaki nang sumagot si Mrs. Hey, ang baby sis ko, halika nga dito, sagot ni Mrs. sabay kuha sa ari ko at sinalsal niya ito. Na-miss mo ba ito sis? Dinilaan niya ang ulo ng pagkalalaki ko at sabay tingin kay Kat. Oo ate, hihihi, sagot ni Kat. Parang mga bata na namang pinagsaluhan ng magkapatid ang aking pagkalalaki. Dinidilaan ni Kat at si Mrs. naman ay sa itlog ko. Halos maulol na naman ako nung gabing iyon. Dinukot ni Mrs. ang kondom sa aming drawer at pinabuksan muli kay Kat. O eto, ilagay mo na kay Pototoy, wika ni Angel. Nilagay naman agad ni Catherine ang kondom sa matigas kong pagkalalaki. Umangat siya, at akmang uupo na sa aking ari. Daang-dahan ay nagbabataas si Kat habang ako naman nilalaro ang pagkababae ng aking asawa. Oh, dear! Ang sarap babes, sabi ko sa kanila. Habang umiindayog si Kat ay inililis ko ang suot nitong damit at nilamas ang mura niyang mga hinaharap. Si Mrs. naman at biglang ipinatong ang kanyang hiya sa aking mga mukha. Ngayon ay dinidilaan ko ang aking misis habang kumakabayo si Hipag. Oh babe, natupad na pangarap mo, threesome, sambit ni Mrs. at nagtawanan ang magkapatid. Wow. Ang sarap. Kuya Bugs no, wika ni Kat. Nagpalit ng posisyon ang dalawa at si Mrs. naman ang aking kinantot. Nahihiya pa si Kat na pamatong sa aking mukha upang aipakin ang pagkababae niya. O bakit sis? Ayaw mo ganun? Tanong ni Mrs. kay Hipag. Nakakahiya, sagot ni Kat. Hindi alam ni Mrs. na nakain ko na ang hiyas ni Kat. Hindi rin ito sinabi sa kanya ni Kat noong kinain ko siya sa banyo sa Laguna. Sa permiso ng ate ay pamatong din si Kat sa aking mukha upang maipakain ang basang hiyas niya. Nanginginig ang mga hita ni Kat habang siya ay kinakain ko. O Kuya Bugs, ang sarap, ani Kat. Ilang ulit pa ay nilabasan na din ang magkapatid. At kasunod nito ang aking pagsabog na rin. Hinugot ni Mrs. ang aking pagkalalaki mula sa kanyang hiyas at niyaya niya si Hipag na dilaan nila ito hanggang sa labasan. 0 malapit na ko babe Kat. Sambit ko sa kanila, slew arp. She's, yiyos. Tanging mga tunog ng pagdila at pagsipsip ang narinig ko ng sandaling iyon. Sinimo nila ang nilabas kong likido at parang mga batang natapunan ng ice cream. Aba kuya, ang tamis na ng tamod mo ha, gulat ni Kat. Oo naman, para sa inyo yan yabang kong sagot.
Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na rin si Kat sa aming kwarto. Nakatulog kami ni Mrs. na walang suot bukod sa kumot. 2 araw bago ako umalis ay naulit pa ang threesome namin. Sinama namin si Kat sa isang drive-in motel sa Malate. Doon ay talagang bigay todo ang kanilang sigaw at ungol dahil solo namin at walang makakahuli sa amin. Nalungkot din ako nang ako'y aalis na patungong Singapore. Sabi ko naman sa sarili ko ay malapit lang ito at kahit minsan. Sa 1 buwan ay pwede akong umuwi. Sa unang 3 buwan ko sa Singapore ay nakakauwi ako buwanan. Ngunit sabi ni Mrs. na every 6 months na lang dahil sayang din ang pamasahe. Sumang-ayon naman ako sa suhestyon niya. Ganon ang naging setting namin sa buhay ng 2 taon. Every 6 months ang uwi, 2 or 3 days ako sa Pinas. Sex namin ni Mrs. Si Kat ay bihira ko na maabyutan sa bahay dahil sa mga duty niya sa hospital. Malapit na kasi siyang magtapos sa nursing. Sa loob ng 2.5 taon ay nakapagpundar ako ng kondo. Maliit lamang ito, isang bedroom, malapit din sa bahay ni Bainan at sa mga sikat na universidad sa Maynila. Sa aking naipon nagpa siya na umuwi na ng Pinas. Itutuloy. Just subscribe my channel and like and share for more update on this platform. And malaking tulong na po ang pag-like at pag-subscribe sa YouTube channel ko guys. Just help me for more subscribers. Thank you guys. Sunod ko agad ang part 5.